Halika, sandali. Alam ko marami na kayong kalderetang nakikita sa social media. Pero subukan nyo tong version ko ng beef caldereta. Promise, napakasarap nito. Ibang level to, guys. Guys, ganito lang yung ginagawa ko sa aking beef caldereta. Binababad ko muna para manuot yung lasa. Soy sauce, Sprite or lemon lime soda. Tapos, tomato paste. Yung dami ng tomato paste, ayan, nakikita nyo yung lata. Mga 2.5 kutsara. Yan o, isa. 2.5 lang. Or 1/4 cup siguro to. Tapos, Reno liver spread. Lagyan nyo ng lahat. Tapos, ground black pepper. Okay. Alam niyo, maglagay pa nga ako ng konting Lagyan pa natin ng konti. Yan. Tapos, lemon juice. Kung wala kayong lemon, pwede naman kalamansi. Hindi naman. Busit ka, Bi. Teka, mga na-invento mo, no? Nasaan yung kutsilyo? May na-inventong hack daw yung asawa ko eh. Wala, hindi nag-work. Ako ang na-hack eh. Yan. Tapos haluin nyo lang, oh. Yung eksaktong measurements nito, guys, ilalagay ko sa description, ha. Tingnan nyo na lang doon. Ayos. Tapos, ibabad na natin tong karne natin. Ang gamit ko dito, beef chuck o yung beef kalitiran. Tingnan nyo naman, ang ganda, oh. Marbling. Oh. Binili ko to sa sa Costco. Talagang high quality ang kanilang meat. Yan. Babad lang natin. Babad nyo lang to siguro ng mga 2 to 4 hours. Pero kung nagmamadali kayo, 30 minutes lang pwede na. Okay. Ayan. Siguraduhin nyo lang na naka-cover siya sa marinade. Ayan. Okay, guys. Onion and garlic. Gisahin nyo lang maigi, ha. Pag nagisa nyo na maigi, ilagay nyo na tong beef. Ayan. Tapos, haluin nyo lang, guys. Ayan, oh. Kung nahihirapan kayo maghalo, dalawahin nyo, oh. Madali. Naka-medium heat ako dito, ha. Medium to high heat. Hintayin lang natin mag-brown lahat ng beef. Tapos, papalambutin na natin. Kapag nag-brown na, ayan, nakita nyo, nag-iba na yung kulay ng karne. Naka-high heat pa rin ako dito, guys, ha. Lagay na natin tong tomato sauce. Tapos, yung pinagbabaran. Simutin natin.
Lalagay ko na sa low heat kasi papalambutin na natin to. Yan. Tapos maglalagay ako ng oyster sauce. Mga dalawang kutsarang oyster sauce. Yan. Tapos maglalagay ako nito, guys. Better than bouillon. Kung wala kayong ganito, yung beef cube na lang ang ilagay nyo o kaya yung beef bouillon. Yan, isang kutsara nito. Okay. Tapos haluin nyo lang. Kapag nahalo nyo na maigi, guys, takpan lang natin. Papalambutin lang natin to ng mga 1 hour to 1 hour and a half. So after 30 minutes, guys, na pakuluan, yan, ilalagay ko na tong red bell pepper para mas manuot pa yung lasa nito sa ating kaldereta. Ayan, haluin lang natin maigi. So after 1 hour and 30 minutes, guys, pwede na to. Ayan, nakita nyo naman, napakabango. Gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng chili flakes, tapos ng sugar. Yung dami ng sugar, depende yan sa sugat nyo sa paa. Kung gas-gas lang, maglagay kayo ng 5 kutsara. Pero ako ang lalagay ko mga 3 kutsara lang. Kung ayaw nyo maglagay, pwede rin naman. I-adjust nyo na lang sa ano nyo, sa lasa na gusto nyo. Tapos, maglalagay tayo ng salted butter. At mushroom. Ito optional lang. Kung ayaw nyo ng mushroom, okay maglagay. Ginamit ko dyan yung canned mushroom. Tapos haluin nyo lang. Lulutuin ko po ito mga 3 to 5 minutes, tapos ilalagay ko siya sa medium heat. Yan. So after 5 minutes, guys, ilalagay na natin yung ating mga gulay. Yung mga gulay na prito ko na to kanina. Kung ayaw nyong prituhin, bahala kayo. Kayo naman ang kakain. Green bell pepper. Tapos yung ating carrots and potatoes. Ayan, lagay nyo na rin. Haluin nyo lang, guys. Tapos, lulutuin pa natin to ng mga 5 minutes pa. Okay, guys. So, after 5 minutes, pwede na to. Tikman nyo kung okay na sa inyo yung alat. Okay? Ayan. Para sa akin, tama na yung alat. Kaya ang ilalagay na lang natin, ground black pepper. Tapos haluin nyo lang ng konti, oh. Konting halo lang. Ayun. Kapag ganito ang ulam nyo, siguraduhin nyo lang na nagsaing kayo ng marami. Kasi talagang mapapa-exercise kayo dito, eh. Tapos ang ilalagay naman natin ngayon, kaya ako sinabing okay na yung alat kasi maglalagay tayo ng cheese. Yung cheese kasi maalat na. Yung dami ng cheese, depende sa inyo, ha. Ang gamit ko dito, cheddar at saka mozzarella cheese. Oh, Diyos ko. Tingnan nyo naman, no.
Oo, di ba? Simpleng-simple lang, di ba? Ang kakaiba dito kasi sa version ko, marinate ba? Marinate. Marinade. Binabad ko na lahat. Pinagsama-sama ko na para madali. Tikman na natin. Alam nyo, talaga, yung sarsa nito, sarsa palang panalo na eh. Tapos yung karne, napakalambot. Grabe. Po, ang sarap. Kahit anong cheese pwede na naman. Oo, tama. Kahit anong cheese, pwede nyong gamitin. Kayo naman ang kakain eh. Kung ano yung gusto nyo, yun na lang ang ilagay nyo. Etong kaldereta na to, hindi nawawala to sa mga handaan eh. Kaya subukan nyo na to. Kasi sigurado, pag ito hinanda nyo, ito yung unang mauubos. Etong kaldereta ko nga pala na to, ipinamana sa akin ng ate kong napakaganda. Medyo iniba ko lang ng konti. Pero recipe niya to. Shoutout nga pala dyan sa ate ko. Ate Leng, kamusta ba dyan sa Winnipeg? Alam ko napakalamig dyan eh. Napakaraming snow. Tingnan nyo naman oh. Yung iba naglalagay ng green peas dito. Pero kasi ayaw ng asawa ko noon, kaya kami na lang ng kaldereta ang mag-a-adjust. Ang nilalagay ko na lang mushroom. Kung gusto nyo lagyan ng green peas, bahala kayo. Tapos nga pala, yung karne, yung meat, depende sa cut na gusto nyo ha. Kung ano yung cut na gusto nyo sa meat, bahala kayo. Mas gusto ko lang talaga yung chop. Yung beef chop or yung ang tawag dun sa Tagalog eh, beef kalitiran para meron siyang yung pinakita ko sa inyo kanina, 'di ba? May mga lited-lited. Napakalinamnam kapag yun ang ginamit nyo. Tapos, hindi pa mahirap palambutin. Dapat ang gamit nyo yung premium meat ha, premium cut meat para hindi mahirap palambutin. Yung iba kasi 3 araw na hindi pa lumalambot eh. O paano? Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, syempre, i-like nyo na at mag-subscribe na din kayo ha. Basta lagi nyong tatandaan na ang luto, mas sumasarap yan kapag pachamba-chamba lang. Kita-kita tayo next week. Oh, nimutan.